Sa balitang consumer at kalakalan po tayo. Hinihintay pa rin daw ng LTFRB ang abiso ng Transportation Department kaugnay ng fuel subsidy. Sa ngayon daw, wala pa silang balita tungkol sa 1.6 billion pesos na pondo para sa nasabing subsidiya. Ayon sa LTFRB, noong nakaraang buwan pa pumayag ang Energy Department na ikasa ng mga ahensya ng transportasyon ang nasabing subsidy program. Yan nga ay sa gitna ng muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ilalim po ng programa, nasa 10,000 piso na fuel subsidy ang matatanggap ng modern jeep. 6,500 piso naman ang matatanggap ng mga bus, taxi at tradisyonal na jeepney. 1,200 piso naman ang ibibigay sa delivery riders at 1,000 para sa tricycle drivers. Libo-libong trabaho ang inaasahang malilikha dahil sa panibagong investment sa consumer products industry. Ayon sa EMS Group, nakahikayat daw sila ng malalaking European companies para makapag-invest dito sa bansa. Ang mga kumpanyang nahila nila posibleng makalikha ng hanggang 5,000 trabaho para sa mga naghahanap po ng trabaho dito sa bansa. Sakop daw ng kasunduan na ito ang operasyon ng isang planta sa Batangas na gumagawa ng produkto para sa mga kababaihan. Pero hindi na ibinahagi kung anong kumpanya ito. Hindi naman ginalaw ng Bangko Sentral ang interest rates nito. Sa pulong ng Monetary Board kahapon, nagdesisyon itong panatilihin sa 6.5% ang key rate. Kasunod din ang pagbilis ng inflation sa 3.7% nitong Marso. Ayon kay BSP Governor Ellie Remolona, lumala ang banta ng inflation. Kasama na dyan ang mas mahal na pamasahe at tumataas na presyo ng pagkain. Nandyan din ang mga dagdag singil sa kuryente at krudo, pati na ang isinusulong na aumento sa minimum wage. Kung mananatiling mababa ang tsansang bumilis ng inflation, maaari na raw sana nilang tabasan ng 25 basis points ang interest rate sa ikatlong quarter ng taon. Tiniyak naman ng Bangko Sentral na mahigpit itong nakaantabay sa galaw ng inflation para makatulong sa pagkontrol nito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.